Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Matthew 27:9. Ano pag-uusapan natin doon? Pakibasa po, tapos kasi may quote doon. Sige, galing kay 27:9 of Matthew. Nang magkagayoy natupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, at kinuha nila ang 30 putol na pilak, halaga noong hinalagahan na inihalaga ng mga anak ng Israel. Ano po yun? Sinabi po ni Propeta Jeremiah yun? Oo, yun ang sinasabi. Nakasulat po sa Book of Jeremiah. Hindi naman sinabi nakasulat kay Oo nga Jeremiah. po, hindi po nakasulat. Sinabi ni Jeremiah. Pero hindi po nakasulat sa Jeremy. Ano palagay mo? Hindi po kasi wala po. Wala nga, pero sinabi niya yun. Ibig sabihin, may ibang si Matthew, ibang nakuhang ibang salita na hindi po nakasulat. Ganito, tuturuan kita doon sa puntong gano'n, ano? Pag sinabi ng Biblia, gaya ng nasusulat kay Isaias, hanapin mo't nakasulat. Pero pag sinabing, gaya ng sinabi ni Jeremias, huwag kang umasang nakasulat. Dahil hindi lahat ng nasasabi ay naisusulat. Alam po ni Matthew. Kagaya nito, bibigyan kita halimbawa. Sa unang Korinto 16:2 hanggang 3. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia, tuwing unang araw ng sanglinggo. May utos siya sa iglesia ng Galacia. Basahin mo yung sulat sa Galacia, wala. Ganun po. O, ganun nga. Salamat po. Ganito po raw, can't different religious organizations unify? Instead of debating, why not just take a stand? Don't you think we've had enough already? Ayun po. The Philippines haven't had enough already. Hindi pa tayo. Wala pa tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo, kapatid na Joseph. Sa Ireland at saka sa Britain, patayan na rin eh. Nakaraan na sila doon sa patayan, massacre, Opo. dahil sa relihiyon. Sa Pilipinas, hindi pa naman tayo nagkakaroon ng gano'n eh. At umaasa naman ako hindi na sana magkakaroon ng gano'n, ano? Kaya nga tayo pinupuna natin ng mga iglesia ni Manalo dahil hindi naman dapat kumantong doon sa gano'n ang pag-uusap sa relihiyon. Ngayon, ang masasabi ko sa kanya, bakit na raw hindi na lang magkaroon ng honesty stand? Ba't hindi na lang gano'n? Para ba, ibig niya sabihin mo na lang yun sa'yo, tapos biyaan mo na lang yung iba. Opo. Hindi gano'n ang spirit of being compassionate, kapatid na Joseph. Halimbawa, bakit ba sa ating Senado, nagdidiskusyon yung mga senador. Nagtatalo-talo sila. Binibigyan sila ng privilege hour para mag-speech. At they are immune from being, ano tawag doon, attorney? Immune from, sila? Parliamentary immunity, brother. Parliamentary immunity. Nagsasalita sila even na maka-atake sila ng mga tao. Absolute. Wala, hindi sila pwedeng idemanda, kapatid na Rosal, po? Opo. Bakit ganon? Because the interest of the Senate is to formulate laws and regulations most beneficial to the Filipino people as a whole. Di ba ganun na tayo, Ganun po nga ho yun. For the national welfare. Ayun, for the national welfare. So, dinidetermine nung kanilang mga diskusyon, may nagpapasok na isang batas, aatakihin nung isa, pagtatanggol nung isa, kakampi yung isa sa isa, kakampi isa. Kasi,
Kaya nga, kaya nga meron tayong batas na pag napatunayang you entered into contract na halimbawa isang government office o isang government official, you entered into contract, a contract which is detrimental to the Filipino people as a whole, pwede kang idemanda ng graft Anti-graft po. Kaya Anti-graft. plunder. Kung 50 million na ba? Opo. Ibig lang sabihin, attorney, the goal is they must work and they must decide which is most beneficial for the Filipino or the entire nation. Totoo pa yun. Yun. Ganon din naman sa Senate, di ba? Opo. Kaya sila nagdidiskusyon doon to determine if the law being proposed as a law will be beneficial to the entire nation as a whole. It will not only benefit a privileged few, but the general populace. Ganon ang ibig sabihin nun. Saka mayroon pa isang puntos doon sa debate. Kasi ang Senate, Bradley, ay yan ang treaty approving body of the land, yan sa konstitusyon natin. Kaya, mag-determine nila class of ideas, debate, etc. to determine whether or not dun sa ating national interest and the word. Yung treaty-making power ng ratification power ng Senate. Ng Senate, opo. Buong mundo po yun, Bradley. Opo. Ibig sabihin ay ganito. You do not just have a stand, but you have to defend your stand. And when that point comes that you are defending your stand against an opposition, doon lumilitaw yung debate Opo. hindi masama yun, kapatid na Josel. Kung nakakaintindi ka ng logic at saka ng katwiran, hindi masama yung ipagtanggol mo yung iyong paniniwala. You do not just keep silent because ayaw mong merong diskusyon. You will just keep silent. Parang wala kang malasakit dun sa kapwa mo. Halimbawa, alam mong mali siya. Pagtatanggol mo yung tama para siyempre ang goal mo, maintindihan niyang siya'y mali. So, na para siya'y makapagbago ng kanyang desisyon. Di ba ganon? Parang proposal niya, Bradley, ganito is proposing the unanimity of the grave. Ganun Wala nang debate ron sa Opo. Manila Memorial Park Parang ganun Parang ganon ang gusto niya. Wala nang kikibo. Para wala na lang away. Ito po yun. Hindi bali sanang hindi ka kikibo for the sake of peace, for buying. If you sometimes buy peace, hindi ka na kumibo. Pero, see to it that you bought peace, wala namang na prejudice na justice. Kaya kailangan laging andun yung justice, Opo. To attain justice, you have to debate. Tinan mo yung mga abogado sa husgado. To get real justice, nagdidiskusyon yung mga abogado, yung defense lawyer at saka yung prosecution lawyer o yung fiscal, ganon. Primero, yung muna kung sa accused, yung prosecutor muna. Tapos, cross-examine naman pwede siya debate. Pagka nag-cross-examine ka, parang nagde-debate na kayo doon. Opo. Only by the rules of evidence. Yun naman ang referee, yung judge. Ang judge. Based on the truth. Ngayon, kung pwede ka paling mag-rebuttal, di ba, attorney? Sa rebuttal. Sa rejoinder. Meron pa rin sa rebuttal, di ba? Tapos memoranda. Memoranda. Kaya, doon sa pamamagitan ng mga debate na yan, and sometimes, the judge is indulging himself in the debate itself of the prosecution and the defense. Siya mismo humahalo na ron para to dig out talaga yung the course of truth. Para makapag-render siya ng genuine decision. Opo. Kaya masasabi ko, kapatid, if you're just going to... Sabagay, hindi natin siya masisisi. DJ siya, Brother Josel wala yata sa profession Lalo niya. na po, Bradley, sa sa Supreme Court. Kailangan po ng oral arguments doon dahil ang Supreme Court, once na nag-decide po yan, Bradley, Final. it is part of the law of the land. It will be a doctrine. Opo. Kaya kailangan talaga debate. Okay. To enlighten the judges, di ba? Alam mo yung debate na yun, nag-enlighten yun sa judges. Opo. Para siya ay makapag-formulate o makapag-hand down ng isang decision which is talagang based on justice and equity, fairness. Hindi lang po doon sa sa litigants.
Para sa lahat, kung ang Supreme Court ang nag-decide. Opo. Kasi there might be other incidents that will follow the same. Opo. Yun ang magiging precedent, no? Guideline na po yun. Guideline na. Ganon din naman tayo, kapatid na Joseph. Kumisan, we have to contest a faith. We have to stand for our faith and our belief, but we have to contest other faith para mailitaw talaga yung yung talagang tama, kapatid na Joseph. Opo. Kaya yun ang ating sagot doon sa kanya. Magtatanong lang ako kay Brad Eli. Sige po, andyan po si Brother Eddie. Brad Eli, ano po ba yung yung sa 8:22 ng Kawikaan? Ano po ba yung lupang tinatahaan na ng Ama? May pangalan ho ba yun? Ang tawag ng Biblia ron, kanyang kanyang mundo. His earth. Diba? Yan ang nakasulat doon. Isa po ba Walang yung kwenta ito doon? pag wala kasukal. Yun din po ba yung paraiso? Yun din po ba yung paraiso? Ano yun kasi pagka sinagot ko kasi sa yan, magkaka-ideya si Bulara. Alam mo, ang tawag kasi ron doon sa Kawikaan, kung doon mo kukunin, Opo. on the habitable part of His earth, ay earth ng Diyos, hindi earth ng tao. Alam mo kasi itong earth natin, ito'y earth para sa tao, ito ginawa ng Diyos Sa 17 ng gawa, pakinggan mo. Ganito po ang mababasa po natin sa talatang ito sa 17 at 26 ng gawa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Tahanan ng yan ng tao yung mundo Opo. That is destined, the earth is destined to be man's earth. The earth which is in the solar system of the Milky Way galaxy. Pero yung earth na yan, na sinasabing tinatahanan ng Diyos, wala pang earth ng tao. Nandun na yan Di ba ang sabi niya doon? The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His work of old. Even before the earth was. Kapatid na Joseph, pakibasa mo ang kompleto yung talata na yan. Bago pa itong earth natin, nag-e-exist na yung His earth na sinasabi diyan. 8:22, pakibasa mo, Brother Joseph. And it reads, The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was, when there were no depths. Napansin mo yung kapatid na Joseph? I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. Bago pa nagkaroon ng lupang ito, kapatid na Joseph? Well, ano pa sabi? When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth, while as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. Yung earth dyan, While as yet He has not made the earth, nor the fields, or nor the highest part of the dust of the world. Ano sabi niya? When He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of the depth, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He gave to the sea His decree, that the water should not pass His commandment, when He appointed the foundations of the earth. Then I was by Him as one brought up with Him, and I was daily His delight, rejoicing always before Him, rejoicing in the habitable part of His earth. Ayan, very clear yung declaration diyan ng karunungan, kapatid na Joseph, Opo. Mabuti pakita mo muna yung 8:30, bago mo pakita yung 8:31, Ang sabi dun sa 8:30 ng Proverbs, Then I was by Him, as one brought up with Him, and I was His delight daily, rejoicing always before Him, rejoicing in the habitable part of His earth.
Bakit sinabi ng karunungan of His earth? Kasi, meron yung earth na yan, nag-e-exist na, naandun na siya, kasama na siya nung Creator, at they are rejoicing in the habitable part of His earth before the foundation of this earth. This our earth. Ayan na ibig sabihin. Kaya magkaiba talaga yan. Ang paniwala ni Bularan dyan ng Iglesia ni Manalo, yan din daw yung earth natin. Ano, Brother Joseph? And lalabas, hindi ka marunong makaintindi ng logic dahil kaya nga sinabing His earth, it is not our earth. Correct. And our earth is in the making while they are rejoicing. They were rejoicing, the Creator and the wisdom, in the habitable part of the Creator's earth. Diba? Yun ang ibig sabihin dyan. Ngayon, kung ang tanong niya sa atin yan ba yung paraiso, kapatid na Joseph? Andyan na pa ba siya? Mr. Torres? Opo, nakikinig po. Bakit mo tinatanong kapatid yung tungkol doon? Kasi po, dati ko pa po naiisip na yung sagot doon, paraiso eh. Hindi nyo pa ho binibigay yung 8.22 na sagot nyo. Ang sagot ko na ho dati, yung paraiso. Hindi lang ho ako makatawag sa telepono. Alam mo, yung paraiso, kung ating i-define sa Biblia, tinatawag yon ng Panginoong Jesus na paraiso, no? Apo. Saan ba nanggaling yon? Ang premise doon ganito. Ang sabi nung magnanakaw, ako ang wika'y alalahanin mo pagdating mo sa iyong kaharian. Apo. Therefore, yung tinutukoy nung magnanakaw yung kaharian ng Panginoong Jesus, ano? Sumagot siya, katotohanan ng sinasabi ko sa iyong wika, ikakasamahin kita sa paraiso. Ayan. Therefore, yung paraiso, yun ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Apo. Ngayon, ito namang sinasabi ng banal na kasulatang His earth. Ito naman ay kumbaga, ito yung domain ng Diyos yung Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan, doon ngayon magkakaroon ng kumbaga usapin, kapatid. Ayoko munang yung usapin na yan i-discuss dahil diyan nga yung susunod ko sanang tanong kung itutuloy pa ni Bularan yung kanya tutuloy. Kaya hindi na sila tumuloy. No? Sometime in the future, may awa ang Diyos sasabihin din natin yan. Salamat po. Salamat. Yung tungkol sa sinasabi po niya na si Moises nga daw po ay Diyos. Diyos pa ba si Moises sa inyo, Ka Eli? Hello? Ang sabi po ng Biblia, kapatid, ginawa ng Diyos na si Moises ay Diyos. Ginawa siyang Diyos ni Paraon. Pero kinikilala po ninyo, yung pong tanong ko po. Hello? Abay, lahat po lang nakasulat sa Biblia, kinikilala po namin, kapatid. Na inyong Diyos. Hindi po, hindi ganon. Iba po yung kinikilala namin na Diyos kesa sinasamba naming Diyos. Halimbawa, sinabi ng Biblia na may mga tao na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Hindi ba natin kikilalanin yung salita na yun? Hindi ba natin tatanggapin yun? Meron yung mga bulaang apostol na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Hindi yung natin pwedeng tanggihan yun na ang Diyos nila ay tiyan. Tututulan ba natin si Pablo na ang Diyos nila tiyan? Talaga naman ang Diyos nila ay tiyan Pero hindi yung namin sinasamba yung Diyos nila. Pero tinatanggap natin yung nakasulat na yung kanilang tiyan kanilang Diyos. Di ba? Lahat ng nakasulat dapat nating tanggapin at sampalatayan. Yun ay totoong isinulat ng mga alagad. Pakinggan niyo po sa Santiago 4:5. Ito po ang sinasabi sa talata. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ayon, iniisip baga ang wika ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ibig sabihin, pag sinabi po ng kasulatan, makabuluhan. Kaya kung sinabi ng kasulatan, mayroong tinatawag na Diyos ng sanlibutan. Sa 2 Korinto 4:4, dapat nakilalanin natin yung nakasulat. Yun yung nakasulat, ipinakikilala yun Pakinggan nyo sa 14:37 ng 1 Korinto. Ito po ang sinasabi sa talata. Kung iniisip ninuman na siya'y propeta,
o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sa Korinto po pala, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kilalanin niya. Kilalanin ng sino mang nag-iisip na siya ayon sa Espiritu o siya propeta, kilalanin niyang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya, pag sinulat ni Pablo, kilalanin natin, tatanggapin natin. Si Pablo nagsabi, si Satanas Diyos ng sanlibutan, di kilalanin mo yung sinulat niya. Sinabi ni Pablo, yung mga bulaang apostol, matakaw ng pera, hingi ng hingi kahit saan, ang kanilang Diyos tiyan. O di kikilalanin mo rin yung sulat na yun. Pero hindi ibig sabihin, sasambahin namin yung Diyos na nilang tiyan. Kinikilala po namin yun na yun ay totoo nakasulat sa Biblia. Pero ang sinasamba namin Diyos ay ang Ama at ang ating Panginoong Jesus. Yan po. Hello? Opo. Hello? Alam po ninyo, ako po, lahat po ng salita sa Biblia, tinatanggap ko po rin. Ngayon, yung tungkol po doon sa pagka-Diyos ni Moises, sa akin, hindi ko po siya tinatanggap na Diyos. Hindi naman ho namin pinapatanggap sa inyo Opo. Kasi alam niyo po kapatid, si Moises, sabi ng Diyos, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Pag hindi mo kinilala na yun ginawa ng Diyos lalabas kalabang ka ng Diyos ng Biblia. Hindi ka pwedeng magsabing ikaw Kristiyano kung lalabanan mo yung Diyos ng Biblia. Diyos po ng Biblia may sabi nun na ginawa niyang Diyos si Moises kay Paraon. May dapat po natin tanggapin yun na si Moises ay Diyos, na ginawa ng Diyos na Diyos si Moises kay Paraon. Hello? Pwede na akong makasagot? Sige po. Tama po yun Tinatanggap ko po na si Moises ay ginawa ng Diyos kay Paraon. Sa Ehipto po yun. Hindi po tayo nasasakop doon. Wala naman kami kapatid sinasabing sakop tayo nun Pero kailangan nating tanggapin yung nakasulat na yon. Kasi ang katotohanan ng ating tinatanggap sa panahong Kristyanismo ay kaugnay po ng katotohanan tinanggap ng lahat ng mga lingkod ng Diyos sa lahat ng panahon. Dapat yung maintindihan na yung daong Niniwe, dapat nating kilalanin yun. Di ba? Bagaman di tayo sumakay doon, dapat natin kilalanin talaga may isang natatanging daong na sinakyan ng 8 matutuwid na kaluluwa. Sasabihin niya, panahon ni Noe yun, pag hindi ka naniwala rin sa panahon ni Noe, paano ka naging tao ngayon? Hindi ba? Ganun po yun, kapatid. May kaugnayan po sa atin lahat yan. Hello? Opo, Mr. Templo. Si Heso Kristo ba sa inyo ay Diyos? Tapos na tayo po kay Moises. Ngayon lang ho ba kayo nakapakinig, kapatid? Hindi, narinig ko nga po yung paliwanag ninyo nung isang gabi po, na sinabi Friday ninyo na ang batayan nga ho ninyo na si Yesu Cristo Diyos dahil sa siya ay hindi nagkasala at siya hindi tao. Hindi mo lang yun ang batayan natin. Pagkatapos, sinabi po ninyo na, kasi minsan po narinig ko rin po sa inyo na meron pong matuwid na tao na ibig sabihin na hindi nagkasala, parang si mali po kayo dyan, kapatid. Hindi ko mo matuwid hindi nagkasala. Wala pong matuwid na hindi nagkakasala, sabi ng Biblia. Kasi lahat po ng tao nagkasala Lahat po ng tao nga nagkakasala, pati matuwid nagkakasala. Pero si Kristo lang ang kaisa-isa na nabuhay sa mundo na hindi nagkasala, kaya hindi mo siya pwede sabihin tao Ay, hindi po pa talaga tao yun kasi anak ko ng Diyos yun nga po. Wala ko tayong pagtatalo ron. Hello sir, ang katanungan ko po ay ganito. Nung panahong ipinako po si Jesus sa krus, naiusul niya na hinanap niya yung kanyang ama kasi naibanggit niya ng ama ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ang tanong ko lang, bakit niya naitanong ito? Bakit niya naibanggit yon? Yung kanyang daing, Opo. Na bakit? Hindi naman niya hinahanap ang Diyos noon. Tinatanong niya kung bakit siya pinabayaan. Opo. Diba? Hindi naman iba yung paghahanap doon sana kung naghahanap, sana sabi niya, Diyos, nasaan ka? Diba? Ganun, Pero yan, ang sabi, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo, kapatid, bakit niya pa yan nausal yun? Meron kasing ganito yan, Nung nakapako si Kristo sa krus, doon sa oras na siya ay malapit ng mamatay, siya ay hindi yung bugtong na anak ng Diyos lumalabas He is a representation of the total
of the totality of humanity. Nire-represent niya doon sa krus noon ang kabuuan ng sangkatauhang makasalanan. Opo. Diba? Merong salita sa Biblia na ang Diyos hindi kita pababayaan sa anumang paraan, sabi niya. Sinabi niya ito sa matuwid. Diba? Opo. Sa matuwid, sa kanyang anak, kasama na si Kristo ron. Pero bakit doon sa oras na pinabayaan ng Diyos siya? Kasi yun nga ang oras ng kanyang pagtubos Siya ang umaakto in our place. Di ba? Inilagay niya yung kanyang sarili as ransom for our sins. Kaya doon sa oras na yon, hindi siya yung anak ng Diyos na bugtong sa kalagayang tumatawag siyang, bakit mo ako pinabayaan? Yon ang karaingan ng makasalanang sangkatauhan. Nawala nga po ba ang Diyos nung oras na yon sa kanya? Sa paligiran niya, nawala po nga ba ang Diyos sa kapaligiran niya nung oras na yon? Wala naman nakalagay na nawala. Wala naman nakalagay na wala. Kaya lang, maintindihan mo lang what he is doing at that particular moment in time, ano? Ang sabi ni San Pablo sa Corinto, pakinggan mo, ha? Sabi po yan sa 2 Corinto, yan po'y nasa 5 at ang talata po ay 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ayun, yung hindi ang wika nakakilala ng kasalanan, inari niyang may sala dahil sa atin. Kaya si Kristo noon, representante siya ng mundo na makasalanan. Malabas siyang makasalanan siya noon Noong oras na yun Nagre-represent siya ng mga taong masasama na kanyang tinutubos Kaya natural, pababayaan siya ng Diyos. Ang ibig mo bang sabihin kaya kasi yung Diyos ayaw niyang makita ng kasalanan dahil balot sa si Jesus ng kasalanan ng oras yan, ayaw niyang makita? Hindi sa ayaw niya. Wala naman nakalagay na ayaw. Opo. Wala naman po. Banggit ko lang po yun. Huwag naman natin dadagdagan ang kapatid yun. Sige po. Kaya niya lang sinabi yung ba't pinabayaan. Talaga kasing pinabayaan siya nung oras na yun na siya maano ng mga tao, tampalasanin hanggang sa the point na mamamatay na siya. Pinabayaan siya talaga. Kasi inire-represent nga niya, hindi niya matutubos kasi hindi magaganap yung ministeryo ng pagtubos. Hindi siya pababayaan ng Ama. Okay. Kasi nasa kalagayan siya nga ang nagre-represent sa makasalanang sangkatauhan. Okay. Maraming salamat po. Salamat, kapatid. Meron pong nagtanong na noon daw pong sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay nasa lubog, nagkita sila ni Maria Magdalena at tinangka ni Maria Magdalena na ipuin ang Panginoong Jesucristo, subalit ito'y pinagbawalan ng Panginoon. Ngayon, sa isa pong pagkakataon nung nagkakatimpo-tipon ang mga apostol o apostoles ay nagpakita ang Panginoong Jesucristo at sa pagkakataong iyon ay ipinahipo o ipinadama kay Tomas yung kanyang sugat sa tagiliran. Ngayon, ang tanong po ng taong nagtanong ay bakit po nang tinangka ni Maria Magdalena na hipuin yung nasabing sugat o hipuin ang Panginoong Jesucristo, siya ay dumanggi at bakit nung kay Tomas siya ay pumayag? Kung natatandaan ko po, ang sagot po ni Brother Danny ay may kinalaman sa kasarian. Dahil daw po ang Panginoong Jesucristo ay lalaki, subalit si Maria Magdalena ay babae, so parang nandoon po yung pagbabawal. Ngayon, doon po naman sa pagkakahipo ni Apostol Tomas doon sa sugat, ay sinasabing kaya daw po pinayagan ay dahil si Apostol Tomas ay lalaki. Tama po ba yung paliwanag na yon? Tama po yun, kapatid. Kaya lang hindi lahat ng paliwanag ay nandoon. Meron pa pong ibang paliwanag bukod doon. Pero
yun po isang primary o elementary kasi sinasabi po ng Biblia, mabuti ang lalaki ay huwag humipo sa babae. Nasa unang Korinto po yan, sa Kapitulo 7. Pakinggan niyo po. 7:1 ng unang Korinto. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Alam nyo, meron po kasing mga taong mahahalay ang paningin, mahahalay ang isip. Pagka hinipo ng babae, ng lalaki yung babae, o kaya yung babae humipo sa lalaki, nagkakaroon po ng niisip na hindi maganda. Kaya isinulat ng apostol, mabuti sa lalaki, huwag humipo sa babae. Di ba? Si Magdalena, hihipo mismo sa ating Panginoong Jesus. Si Kristo, siya po ang nagturo ng aral na yan kay San Pablo Kaya dapat siya unang makitang halimbawa tungkol sa bagay na yan. Kaya po, minarapat ng Panginoon na huwag siyang pahipo kay Maria Magdalena kasi unang-una po si Maria Magdalena po ay isang babaeng may karanasan, kapatid. Hindi po siya masasabing walang karanasan. May karanasan po siya sa lalaki. Kaya para maiwasan yung maaaring isipin ng iba, bagaman walang iniisip si Maria Magdalena at walang iniisip ang Panginoon, yung makakakita naman ng mag-iisip, kaya po sabi ni Kristo, wag mo akong hipuin, sabi niya. Tanggap ko po yung paliwanag ni Mr. Soriano, ni Brother Eli. Salamat po. Ang tanong ko po ito, tungkol po doon sa yung ang Panginoon po ba ang lumalang ng lahat? Ano po, di po ba? Hello? Apo. Ang tanong ko po, si Satanas ba, saan ba ho galing yun? Anghel po yun Fallen angel po yun So meaning, ang pagka-anghel niya, nilalang ng Panginoon. Yung kanyang pagka-Satanas, siya may gawa sa kanyang sarili kasi may free will po yung mga anghel Pwede silang makasunod, pwede silang makalabag. Para rin lang pong tao, kapatid. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Nakasulat po yan sa Ecclesiastes 7:29. Pakinggan niyo po. Ito po ang sinasabi sa talata. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayan, ang tao po, nung gawin ng Diyos matuwid Pero kung meron pong sumamang tao, dahil humanap siya ng kanyang sariling katha. At it is his own doing. Kagagawa na po ng tao sa kanyang sarili yung pagsama niya, hindi yung gawa ng Diyos yun. Ang ginawa ng Diyos ang tao, matuwid siya. Ganun po yan. Kasi po, doon sa tanong ninyo na ang Diyos po yung nakagawa ba ng, hindi pwedeng gumawa ng masama, di po ba? Baka ako po yung paglalang kay Satanas, siya rin ang may gawa, meaning, gumawa siya ng masama para masubok po ang tao. Tinan mo nga yan, kapatid? Opo. Ang pinakikita lang, nag-iisip kayo niyan Opo. Kaya po, nagsusuri po Ayun nga po, kaya nga po natutuwa naman kami dahil nagiging maliliit kaming kasangkapan para ang mga kababayan natin mag-isip within the scriptures na nasa Biblia. Pero nasiyahan po ako sa sagot ninyo. Nasiyahan po ako. At ito pa ho ang pangalawa kong tanong. Tungkol po doon sa Lumang Tipan, sino po ang gumawa ng kasulatan ng Lumang Tipan samantalang nung panahon pong yun, hindi po kagaya ng Bagong Tipan na buo po dahil sa mga apostoles, dahil sa Sino po ba ang kinasangkapan ng Diyos sa paano po nabuo ang Lumang Tipan? Ganito po, kapatid. Ang mga Hudyo po, sila po ang nag-iingat niyan. Actually, dinatnan po ng Panginoong Jesus yung mga kasulatan na yan, ang magkatawang tao siya Ang una pong sumulat sa 5 aklat ng Biblia, yung Genesis hanggang Deuteronomio, si Propeta Moises po yun. Yung sumunod naman po, yung kanyang kahalilin na ngasiwa sa Israel, si Josue. Tapos sumunod po yung mga hukom, tapos yung mga hari, tapos yung mga propeta. Yan po, ang mga ginamit na yan Sila po ang ginamit. Opo, sila ang ginamit. Ngayon, yan pong mga sulat na yan, isinulat
sa loob po ng mayroong humigit kumulang sa 1,600 taon sa kabuuan. Ilan po? 1,600 years po yung span of time na ginamit sa pagsulat niyang mga kasulatan na yan eh. Hindi po sila nagkikita-kita yung mga nagsisulat niyan. Sa bagong tipan, sa matandang tipan po, more or less, ang ginamit ng Diyos, mahigit na 30 tao na sumulat. Ngayon, ang ibig ko pong ipakita sa inyo, kung ang Israelita ay bayan ng Diyos, sila ang naging caretaker niyang mga kasulatan na yan. Naipon po yan dahil sa kanila, sa mga Hudyo, kapatid. Opo. At dinatnan na po yan ng Panginoong Hesus na siya ay magkatawan tao. Kaya sinasabi niya sa mga Hudyo nung nangangaral siya, hindi ba nakasulat sa inyong mga kasulatan, ganito, ganon? Ayun, ganun po ang sinasabi niya madalas. Kasi, ginagamit nga nung kasalukuyan yung kasulatan na isinulat ng mga unang nagsisulat. Ginamit mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang isang instansya po niyan yung nasa 4 ng Lucas eh. Pakinggan niyo po sa 16. Ito po ang sinasabi po sa aklat po ng Lucas 4:16. At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan. At ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isayas at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ayan, yan po'y binasa niya sa aklat ni propeta Isayas. Mismo si Kristo, binasa niya yung aklat ni propeta Isayas nung nangangaral siya para patunayang siya ay sinugo ng Panginoon. Tatanong ko lang po ay ano po ba masasabi ni Kaeli tungkol po doon sa hindi po tungkol sa binyag, yung kumpil po, ano po ba pinagmulan at ginagawa ng Katoliko? Alam po nyo, yung kumpil walang batayan sa Biblia yan eh. Opo. Kasi yung sinasabing confirmation, ibig sabihin, pinagbinotismohan tapos kino-confirm. Ang nagko-confirm, tao rin. Opo. Alam nyo, ang confirmation dapat manggaling sa Diyos, hindi sa tao. Pakinggan nyo sa isang talata ng 2 Korinto 10:18. Ito po nakasulat, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Therefore, confirmation comes from God. Paano merong confirmation kumpit, tapos magbabayad ka na naman ng pasulat? Kaya po siguro inilagay ng Katoliko yan para maraming ganansya. Pagkatapos magbayad sa binyag, magbabayad ka pa sa kumpil. Ito po ang sinasabi ng kanilang diksyonaryo tungkol sa confirmation. Ito po. Confirmation. Ito po ay nasa page 122 ng Modern Catholic Dictionary. At ang sabi po ay ganito, kapatid, babasahin ko. The sacrament in which through the laying on of hands, anointing with chrism, and prayer, whose already baptized are strengthened by the Holy Spirit in order that they may steadfastly profess the faith and faithfully live up to their profession. Confirmation is not strictly necessary for salvation, but it is eminently important in contributing to the Christian perfection, and there is a grave obligation to receive it in due time. Ayan. Etymology from Latin con, thoroughly, plus firmare, to make firm. Confirmatio, fortification, or strengthening, or fortification. See also Sacrament of the Apostolate. Ito po ang pakahulugang itinuturo ng Iglesia Katolika sa confirmation. At ang nakakatuwa rito, hindi raw ito strictly necessary for salvation. Sabi nila. At ito pa sinasabi, pagkatapos daw ng confirmation, that they may steadfastly profess the faith and faithfully live up to their profession. Alam mo, ang mga kinukumpirmahan, bata paano naman makakapag-profess ng faith yung batang 7 taon? Marunong na bang yun magsalita ng mga aral ng Diyos? Kaya, ito po sa isang matuling sabi, kapatid, kalokohan lang ito. Kasi pinagkakagastusan na naman uli-iri
May bayad na naman uli kasi yung ano eh, yung kumpil eh. Racket. Racket. Yan po yan. Yung isa pa po, nais po ito matagal na itanong sa inyo po, yung ano po ba itong kinawiwili ng tanap tungkol po sa sinasabi nila mga punsoy? Ano pong pananaw niyo po tungkol sa bagay na ito? Ano ito yan po ba po? may katotohanan? Kung yan po binabatay sana nila sa science, ano? Apo. Meron po kasing ganito eh. Halimbawa, maglalagay kayo ng higaan yung kama. Mas maganda po that you align yourself with the forces of nature. I mean, pag halimbawa, hihiga ka sa isang kama, tignan mo yung kamang hinihigaan mo na nandoon sa north nakaturo. Ang ulo mo dapat nasa north. And that is scientific. Hindi ko po pinupuna kung ganon, kung scientific, ano? Pero yung sa punsoy, ano po yan eh, hindi scientific yan eh. It's more on superstitious. Kasi, hindi pwedeng magtapat yung dalawang pinto. Hindi pwedeng magpatayo ng bahay na hindi nakaharap sa rising sun. Ngayon, para marimedyohan, bibili ka nung parang may salasalamin na octagon yata tawag doon. Kapatid, ha? Mabili ho yun. Mabili. Para, kumbaga, pampaiba ng lock. Hindi na po yan scientific. Yan po pagka nagagamitan na ng mga remedyo, hindi na scientific yan. Kasi, para lang yan yung doktrina katolika na bawal pong kumain ng karne pag mahal na araw. Pero pag nagbayad ka ng Santa Bula, pwede ka nang kumain ng karne para lumalabas ang Diyos ng Katoliko na susugulan na bawal, pero pag nagbayad ka ng Santa Bula, hindi na po pwede ka nang kumain ng karne. Ganun ang itinurong relihiyon dito ng mga Kastila ganyan po ang punsoy, kapatid. Ngayon, kung halimbawa yung positioning ng paghiga, yun hong aligning yourself with the forces of nature, hindi po ako tutol doon dahil yun po scientific. Okay. Maraming salamat. Salamat po. Ayan, gawin niyo po, kapatid. Gawin niyo po ang kama niyo, ituro niyo sa north. Bumili kayo ng compass, kama ng anak niyo, kama ng kahit na sino, mahal niyo sa buhay, ituro niyo sa north. Sundan niyo yung north, doon ang uluhan. Apo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Tatanong ko lang po, yung sabat po talaga ba ay hanggang sa Bagong Tipan? Kasi nakikita ko hanggang Bagong Tipan. Ano ba pagkakaiba nun doon sa unang araw ng Sanlinggo? Hello? Sige po ha, Brother Eli. Ano po ang tinatanong ng ating caller, Brother Josel? Yung Sabat po ba, Mr. Cruz, sa Bagong Tipan kanyo? Oo. Bakit ano ba pagkakaiba nun doon sa unang araw ng Sanlinggo? Ang unang araw sa linggo po, linggo yun. Opo. Dahil may 7 araw sa isang linggo, ang ikapito yung Sabado na siyang tumapat sa Sabat, hindi ang unang araw ng isang linggo ay linggo. Paano mo ba ang pagkakaala? Ba't nagkaiba sila sa pagsamba? Alin po ba talagang ano nila? Yung pong pangingilin ng Sabat, hindi po yun pagsamba, pangingilin po yun, pagtigil sa trabaho. Ang kahulugan po nun. Ang Sabat po kasi sa salitang salitang pinagkunan yan sa baton at sa bowat, yan po rest ang kahulugan yan. Ang kahulugan niya ay pamamahinga, hindi pagsambayan. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Deuteronomio 5 at versikulo. Ikaw nga, kapatid na Dani. Sabi po sa 5 at 15 ng aklat ng Deuteronomio. Sabi po ganito. Hindi sa 5:15 yun. Sabi po sa 5 at ang talata po ay 14. Ngunit ang ikapitong araw ng Sabal sa Panginoon mong Diyos. Hindi. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae
ay makapagpahingang gaya mo. Ang Sabat po, pamamahinga, kapatid. It is a day of rest. It is not a day of worship. It is a day of rest. Ayun po yun. Yung linggo po, yun po talagang Sa Bagong Tipan po, diyan nagkakatipon ng mga alagad pagka unang araw ng Sanlinggo. Pakinggan niyo po sa Apokalipsa, sa Gawa 20, versikulo 7. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hating gabi. Therefore, nagkakatipon mga Kristiyano nung una, pag unang araw sa linggo, yun nga sinamantala ni Pablo, pumunta siya at nangaral. No? At pati yung kanilang pag-aabuluyan, ginaganap din pag unang araw ng Sanlinggo. Pakinggan niyo po sa 16 ng unang Korinto. Talatang 1, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Kaya dito po sa talatang ito, kapatid, makikita natin na maging yung pag-aabuluyan na kinokolekta po sa araw ng pagkakatipon sa pagsamba, yan nga po yung unang araw ng Sanlinggo, kapatid. Linggo po yan. So, kapatid po, yung Sabat po, hindi na aplikado sa ngayon yun. Si Kristo nga po, hindi nangili ng Sabat, pati mga alagad niya. Pakinggan niyo sa Mateo. Sabi po sa 12 at 1 po ng Mateo, ito po ang ating mababasa. Nang panahong iyaon, ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Ika mo, bawal maglakad sa Sabat eh. Opo. Kristo naglalakad pati alagad niya. Hindi po sila nangili ng Sabat, kapatid. Kaya nga siya gustong patayin ng mga Hudyo, galit sa kanya, ayaw niyang mangili ng Sabat eh. Kaya po pala... Pakibasa mo, kapatid. Sabi po yan sa Juan 5 at 18. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kaya hindi po sila nangili ng Sabat. Ang tanong ko lang po ganito ay, ano po ang purpose ng Panginoon nating Ama kung bakit ginawa niya po ang tao? Alam mo, kapatid, ang Diyos tawagin sa Biblia, manlilikha no? Siyempre, parang kung kukunin mo sa diwa ng tao, tayo naman, hindi naman tayo, kung tayo nasa matinong kaisipan, hindi tayo gagawa ng anumang bagay na wala tayong intensyon, di ba? Ang Diyos, kung titingnan natin ang intensyon kung bakit niya ginawa ang tao, para sa Kanya, to be His delight, para siya masayahan sa tao na Kanyang nilikha. Nakasulat yan sa Efeso 1:4 hanggang 6. Ito po ang mababasa natin. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. Bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, nakapanukala niya ng lilikhain niya ang tao para sa Kanya. Pinili niya tayo para sa Kanya. Bago niya itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walandungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tapos sa 5, ang sabi, na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkup na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Ayon. Yun ang kalooban niya, yun ang gusto niya, yun ang minagaling niya. Itinalaga tayo niya sa ganang Kanya. We are for God. Parang ganito, para maintindihan mo, no, kapatid. Yung graba, ginawa ng Diyos yung para sa tao eh. Yung simento, yung ginto, para sa tao yan. Yung mga halaman para sa tao, yung mga hayop para sa tao. Maraming mga bagay na ginawa ang Diyos na
kung titingnan mo, ang end beneficiary ay ang tao. Ngayon, ang tao naman, para kanino? Para sa kanya, ang sabi ng Biblia. So hanggat maaari po sana ang tao para sa kanya. Kaya lang, lumabas lang po talaga ang masama. Oo. At meron mga tao, hindi nila alam gamitin ng kanilang sarili sa pakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Meron tao, akala niya para siya sa babae. Meron namang lalaki, meron namang babae, akala niya para siya sa lalaki. Kaya pag nawala yung lalaki, nagpapakamatay yung babae. Malaking kahangalan yun, kapatid. Halimbawa, nawala naman yung babae, nagpapakamatay si lalaki. Kung ako naman sasabihin ko, ba't meron pa namang ibang babae, hindi ba? Ba't ka magpapakamatay? Di ba? After all, hindi ka naman nilikha para sa babae. At ang babae naman ay nilikha naman para maging katulong ng lalaki sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kung ating iisipin, hindi lang natin alam kung bakit tayo nag-i-exist sa mundo. Ang dahilan ng ating existence is to glorify our God, to make Him happy. Because we were created and chosen for Him, ang sabi ng Biblia. So, Brad Eli, isa pa ko? Sige po. Kasi baka maka-encounter lang ako ng mga kasapi nyo. Masama po ba na ipagkalat yung magandang balita mula sa inyo sa ibang tao, gayong hindi nyo pa naman ako kasapi? Ba't naman sasama? Halimbawa, kapatid, napanood mo yung isang pelikula, maganda, may moral lesson. Masama ba namang ibalita mo para panoorin din ng iba? Hindi masama yun. Bawa, nakakita ka ng kayamanan, share mo naman kami, diba? Share mo naman yung iba. At ito ang pinakamagandang kayamanan sa buhay, yung matuto tayo ng mabuting balita ng Diyos. Actually, kinikilabutan nga ako ngayon dahil kausap ko kayo Pero sana maging miyembro nyo ako parang isang... Hintayin ka namin, may awa ang Diyos, kapatid. Maraming salamat po. Magtatanong po lang ako sa inyo tungkol po doon sa panaginip at ang hula. Ito po ay may katotohanan at may kinasad po ba ito sa Biblia? Ano po yung panaginip nyo, kapatid? Gusto po ninyong itanong. Brother Soriano, yung po bang panaginip at saka yung panghuhula, ito po ba ay may katotohanan na yun sa Biblia? Panghuhula po nino, kapatid. Kapatid, ano pong panghuhula ang tinatanong ninyo? Ano ba po ang tao yung nagpapahula? Yung pong mga manghuhula rin, mas menos hindi tatama yan. Alam niyo po, yung panghuhula na sinasabi sa Biblia, iba yung panghuhula sa Biblia kaysa sa panghuhula na nauso sa ating panahon. Iba po yung fortune telling kaysa sa prophesying. Ang panghuhula po sa Biblia, tinatawag na prophesying, ginagawa po yan ng mga prophets of God. Samantalang ang panghuhula naman dito sa atin, panghuhula ng mga naghilera sa Quiapo nung naghahanap ng pera. Ayun. Kaya mahirap yan pag-isahin, kapatid. Yun yung panghuhula na yun na ginagawa sa Quiapo ng mga manghuhula at saka ni Madam Uring, yun ay parang kapakapa blues yun. Minsan tumama, minsan hindi, madalas sa hindi. Ganun po yun. Yung panaginip po. Yung panaginip po, na kayo mismo ang nanaginip. Meron po dalawang klase ng panaginip. Isang panaginip po na walang kabuluhan, isang panaginip namang may kabuluhan. Yung may kabuluhan panaginip, bigay po ng Diyos yan para ang tao mapabigyan ng warning o kaya mabigyan ng tao ng kaalaman ng tao, kagaya nung managinip yung paraon sa Ehipto ng 7 bakang malalaki, matataba, tapos nakapanaginip siyang 7 bakang payat. Nilamon nung 7 bakang payat yung bakang matataba. Nung ipaliwanag po yan ni Jose, ang kahulugan pala niyan, magkakaroon ng 7 taon na kasaganaan sa Ehipto, pagkatapos magkakaroon ng 7 taong kagutom. Nagkatotoo po yung panaginip ng haring si Paraon. Ibig sabihin, ang panaginip, isang parang paunang senaryo para ang tao ay makapag handa
At meron naman panaginip, walang kabuluhan. Pakibasa, kapatid na rin. Sabi po yan sa 5 at 7 ng Ecclesiastes, sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan. Maliwanag po yan, merong panaginip, walang kabuluhan. Pero may panaginip makabuluhan. Gaya ni San Jose, na naginip po siya nung gusto niyang hiwalayan si Maria, dahil nakita niya, nagdadalang tao, hindi naman niya ginagalaw pa, hinihiwalayan niya. Pero nanaginip siya, napakita sa kanya ang isang anghel sa isang panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ayun. Kaya po may panaginip na talagang kapakipakinabang, kapatid. Ay, maraming po salamat. Salamat po. Maraming po salamat. Pagpalain po kayo. Salamat po. Pagpalain po kayo. Ang tanong ko po ay ito, tungkol po sa Holy Spirit. Kasi maraming beses na po itong nabasa sa Biblia, sa Old Testament, at sa New Testament. Ang ayon din po sa inyo, at ayon din po sa Biblia, na isusugo po ito ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Di po ba? Sa madaling salita po ba, ito po bang Holy Spirit sa Biblia po, ito po ba sa madaling salita ay anghel ng Diyos? O anghel po? Hindi po. Hindi po. Iba po. Ang mga anghel po ay espiritu. Pero hindi po ang Holy Spirit ay anghel. Parang ganito po yan, ano? Apo. Sa Biblia po maraming spirit being Kagaya po halimbawa nung 24 na matatanda na nasa trono ng Diyos. At saka yung 4 na nilalang na buhay, the 4 living creatures. Yan po yung mga spirit beings po yan eh. Pero hindi po sila anghel. At hindi rin naman sila tao. Meron po kasing spirit world eh. May mga spirit plane na sa creation ng Diyos. Sinasabi po yan sa Colosas 1. Pakinggan niyo po. Ito po ang mababasa sa talatang 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Meron pong things invisible and things visible that were created by God. Ano po? Kasama na po dyan yung tinatawag na espiritu, yung sa spirit world. Ngayon, yung Holy Spirit po, kasama siya sa maraming espiritu na ginawa ng Diyos o inilikha ng Diyos at pinairal ng Diyos. Pakinggan niyo po sa Hebreo 12:9, kapatid. Ito po ang nakasulat sa Hebreo sa 12 at 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Kaya po ang ama, tinatawag na ama ng mga espiritu. Ibig lang sabihin, maraming espiritu na nanggaling sa kanya. Kaya, pagka po tinawag na espiritu, hindi necessarily that follows na anghel na yung espiritu. May espiritu po na hindi anghel ang tawag ng Biblia, kapatid. So makatuwid po itong Holy Spirit na kabilang po sa Elohim ay isang being po na kasama po ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Opo. Tama po yan. Yun po. Pwede po pong isa, Brother Eddie. Sige po. Ito matagal ko na po itong gustong itanong eh. Di po ba ang Panginoong Hesus isinilang po ni Maria ang kanyang katawan tao, di po ba? Opo. So dumaan po siya sa proseso ng pagkasanggol na pinaniniwala nga po sa Katoliko na Santo Niño raw po. Ang tanong ko po ito, kung ang Panginoong Hesus po ay nagkatawan tao po, at nung hinanap nga po siya ni Joseph sa ni Mary po, natagpuan po siya sa templo na nakikipag-talastasan po sa mga patas. Nangangahulugan po ba ito na hindi po dumaan ng Panginoong Hesus sa kaisipang bata? Alam nyo, yun pong kanyang pagkatao, kapatid, yung katawang tao. Apo. Sa madaling sabi, nagkatawang tao siya. Apo. Yun po'y gaya rin po ng isang normal na tao na nagdumaan sa proseso ng childhood at unti-unting lumalaki at nagiging puspos ng kapangyarihan. Pakinggan niyo po, babatayan natin ang batayan sa Lucas, ganito po sinasabi. Sabi po yan sa 2 at 22. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Nagkaroon po ng gradual development yun, yung katawang tao. Sabi diyan, lumalaki si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at sa pagibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Hindi po siya agad-agad ganun agad. Kasi alam nyo, si Kristo, noong sangkapan siya, noong kapuspusan ng lahat ng bagay, noong siya'y bautismuhan po ni Juan, at idiniklara ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak.
doon po siya napuspos ng lahat-lahat na kailangan mapuspos sa kanya. Ganun po ba? Opo. So, sa mga kapatid po, dumaan po siya sa normal na pagkabata. Opo, pero hindi naman natin dapat isipin siya naggago-gago na kagaya ng ibang bata. Ayoto. Kagaya ng ginagawa, sinasangkapan daw sila ng Santo Niño. At sabi, ato ang puno ng ubat. Tayo ang mga tanga. Meron ganun eh. Mga ligalikot, patungan siya. Sinuloko yung kapatao. Ginawang bobo, ginawang yung Santo Niño, ginawang bulol. Ba't hindi magtatanong lang sana ako sa'yo? Sige po. Tatanong ko, paano po mamaligtas ang kaluluwa ng tao? Ang kaligtasan po ng kaluluwa nandoon po sa sa pagsampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Pakinggan niyo po ito, kapatid. Dito sa isang talata. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat na po ng Santiago sa 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ang makapagliligtas po yung mga salita ng Diyos na muna nasa ebanghelyo na itinatanim, yan ang wikang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yan po ang aral ng Diyos, yung ebanghelyo. Ang katunayan, nasa Roma 1:16 po yan. Ito po ang sinasabi naman sa talata. Sapagkat hindi po ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ang kaligtasan po nasa pagsampalataya dan sa ebanghelyo, kapatid. Yun po ang makapagliligtas ng kaluluwa. Kaya nga po kami, yung lagi namin sinasabi, ini-insist, magtanong ang tao, ang isinasagot namin aral ng ebanghelyo. Yun po ang lagi namin ipinangangaral para ang tao maligtas. Yung sarili namin, yun namin kasaling ipinangangaral yun, yung ebanghelyo po. Nagpapasalamat ako, Brother Eli, dahil mayroong Pilipino na katulad ninyo na gustong ipaalam sa buong Pilipinas tungkol dyan sa kaligtasan ng kaluluwa. Salamat din po sa inyo, kapatid. Salamat din po sa inyo, kapatid. May tatanong lang po ako kasi bali galing po ako ng Saudi. Napag-alaman ko mula sa paniniwala ng mga Muslim, ang nauna po, si Ismael. Tapos ang pangulit, Isaac. Kumbaga, si Ismael yung ang inalay ni Abraham sa Diyos. Kaya gusto ko pong malaman kung sino ba talaga nauna, si Ismael ba o si Isaac? Panganay. Nauna pong ipinanganak si Ismael. Kay Agar na alila po ni Sarah. Si Sarah po ay Israelita, si Hagar po isang Ehipsyo. At nang alila po niya siya ni Sarah. Nung hindi po nakakaanak si Sarah, ayon sa Biblia, ibinigay ni Sarah si Agar na alila niya kay Abraham para sipingan at nanganak nga po si Hagar ng isang lalaki ang tawag ay Ismael. Pero hindi po si Ismael ang tinutukoy ng pangako ng Diyos kay Abraham na magiging binhi niya. Ang binhi po talaga ay si Isaac. Basahin po natin sa Galacia, ganito ang nakasulat. Ito po ang sinasabi dito po sa Galacia sa 4 at ang talata po ay 28. At tayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Si Isaac ang anak sa pangako. Si Ismael anak sa laman. At kaya Isaac tatawagin ang binhi, ang sabi ng Biblia. Pakinggan niyo po. Ito naman po ang sabi sa aklat naman po ng Hebreo 11:18. Sa nakapid bagay, yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. Kaya po ang Panginoong Hesus nanggaling po sa line ni Isaac, hindi sa line ni Ismael. Yan po yan, kapatid. Ang tatanong tulong ako, di ba ang isang matay, ang katawan niya nasa bibingan. Opo. Yung hininga ng buhay, babalik ko sa Diyos, hindi ba? Tama po yun. Saan ho napupunta yung kaluluwa? Yung kaluluwa kasi, kapatid, yun isang entity na bumubuo sa kabuuan ng isang pagkatao. Halimbawa, yung sinasabi doon sa 2:7 ng Henesis, ganito po ang mababasa natin. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hingahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ayun. Therefore, ang tinatawag pong kaluluwa, kapatid, yung kabuuan ng tao. Yung galing sa alabok at kasama na yung hininga ng buhay. Kasama na roon pati yung kanyang intellect, yung kanyang mga emosyon. Yun ang buong kabuuan ng kanyang... kasi yung salitang kaluluwa, alma yun almason sa Kastila. Which means the form of a man. Yung kanyang, the totality of his being. Ngayon, pagka po yung alabok ay umuwi na sa lupa, at yun namang hininga ng buhay, bumalik na sa Diyos, yung kaluluwa, the being itself, sa kanyang kabuuan, nasa 12 po ng Job yun. Ang salitigan ito sa talatang ito, nasa kamay niya
ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay po ng Diyos yan. Ang ganun po ba? Ayun po ang nakasulat sa Biblia. Salamat po. Salamat, kapatid. Simple lang po ang katanungan ko. Hindi ko lang po masabi kung anong kuha niyo kasi may ako sa numero kung anong linya doon sa Bible. Pero, ang demonyo po ba ay pumupunta ng langit? Nasa home po yan pakinggan niyo po. Ganito po ang mababasa sa Kapitulo 1 ng Aklat ni Job, sa 1:6, sa tuloy. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Yan po ang nakasulat sa Biblia. So, pwede po tayong mag-conclude na anloonin mo sila. Kung nakakapunta po siya sa ulat na yan, ano po? Pero ganito po gusto kong ipakita sa inyo, kapatid, ano? Baka kayo mailigaw ng mga magliligaw na mga ngaral. Kasi meron sinasabi sa Apokalipsis na restricted na si Satanas sa langit. Basahin po natin ang 12. Sabi po sa 12 at ang talata naman po ay 7 patuloy. Ito po ang mababasa po natin. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Ayan, magaganap po yan pag natalo na sila. Meron po pagbabakan darating, gera sa langit. Doon po hindi na siya pwedeng pumunta. Ngayon, para lang po ganito yan. Dito sa mundo, the earth is meant for righteous people. Yung ba, para sa mga matutuwid. Kaya yung mga sumasasama, nung dumaming marami sila, ginunaw ng Diyos ang mundo para mamatay lahat ng masama. 8 na sila. Di ba? Pero after that, dumami na naman ulit ang masama. Kaya ngayon, ang nasa mundo, hindi lang ang matutuwid. Ang masasama, mas marami pa. Dadating ang panahon, gugunawin ulit ng Diyos ang mundo para alisin ang masasama. Kaya, may panapanahon po, although restricted ang mundo para sa mga, intended ang mundo para sa matutuwid, siyempre may nahahalong masama. Parang ganun din yung langit. Di ba galing din po sa langit yung mga anghel na masasama na lumalaban sa Diyos. Ayun, ganun lang po yan. Pero may dadating pong panahon, totally hindi na sila makakapunta ron. Maraming salamat po, Brother Eric. Salamat po. God bless you. Kasi mas lumalaganap din religion ng dating daan, pero siguro mas maganda kung magkaroon pa sila ng background about the history of dating daan. Una, gusto daw nilang magkaroon ng brief background o bang dating daan dahil lumalaganap itong ating religion, sabi niya, no? Actually, ito po'y isang samahan ng pananampalataya na nagpasimula, masabi natin from the grassroots of society, no, kapatid na Joseph. Nag-umpisa po kami na hindi kilala ang aming samahan way back in 1936. Ako ay naanib sa samahang ito sa Iglesia ng Diyos noon po 1964 when I was 17 years old. Kaya lumalabas, kapatid na Josel, na hindi naman ako ang nagpundar ng samahang ito sa pasimula. My mother and father were converts of this religious organization since 1934. At ako po ay pinanganak ng 1947, showing that I was not a member of any other religious group. Kasi may paratang dyan na ako raw miyembro na Iglesia ni Manalo, tiniwalag daw ako, dumispal ko raw ako ng pera, kapatid na Diyos. Opo, ganyan ang mga... Yan ay malaking kasinungalingan dito to yan. Dahil ako po ay dito na ipinanganak. Bagaman ganon, ay hindi naman ako agad kaanib sa samahang ito, kapatid na Josel. At alam nyo naman yan. Naanib lang ako when I was 17 years old. At nung hindi pa ako naanib, ako'y isang, sabihin nating mausisa. I was then the president of our student council in Ramon Magsaysay High School. At doon nagsimula ang aking quest for the true religion. Because as a president of the student council, I am in charge of those students of our school every Thursday who are not Catholics. Kasi meron noong nagtuturong pare pag Thursday sa aming school,
And all those who are not Catholics are being sent outside the room. Nandun kami sa library. Nag-uusap-usap kami. Meron doon Iglesia ni Manalo, may Saksi ni Jehovah, may Seventh-day Adventist, may Protestant. Yan lang naman ang mga major religious nung araw. Doon ako nakamit ng iba-ibang mga paniniwala because ako rin hindi Katoliko. Kaya nandun din ako sa labas. Pero nakikinig din ako dun sa sinasabi ng pare. Actually, one of the parish priests in Film Life ay nakaibigan ko si Father Reyes, kapatid na Joseph. Kaya, doon nag-umpisa ang aking pagsusuri sa relihiyon hanggang sa maanib nga ako sa Sama 1964. Tapos, namatay si kapatid na Perez 1975. Nagkaroon ng paghihiwalay. Noong 1980 o 1977, ako ang naging tagapangasiwa ng isang grupo, kapatid na Joseph. Tatlong grupo yan I became the presiding minister of the third or one of the three groups. And in 1980, realizing that I have to propagate the faith which I believe from my heart, that is the true faith in the Bible, I began contracting with radio stations all over Luzon. There are 12 radio stations. Nag-umpisa akong mag-broadcast ng isang religious program na pinamagatan kong Ang Dating Daan. And that is the start of it. At naanyayahan naman ako dun sa programa ni Don Manolo Fabi sa DZWB. That was early 1980, kapatid na Josel, Opo. Yung Genius Family, it is a program highlighting different religious organizations. Pinag-uusap-usap ni Don Manolo doon, Hanggang ngayon naman meron tayong ganun Ayun, doon na ngayon nag-umpisang makilala ako sa broadcast industry. And as early as 1983, because I know and I realize that to propagate the gospel is to really offer sacrificing moves, kapatid na Diyos. Kumbaga sa isang namumuhunan kailangan kong magpalawak ng resources. Nagpunta ako sa television as early as 1983. If I remember right, nauna pa akong mag-television sa Iglesia ni Manalo, kapatid na Joseph. At mula noon, 1983 up to now, magto 20 years na po tayo sa television. Yan ang kasaysayan ng Dating Daan. Yan po nag-umpisa sa isang hamak na umpisa, gaya ng mga apostol nung una, isang maliit na organisasyon, 12 miyembro, at may nag-defect pang isa, kapatid na Joseph. Meron pa pong isa. Oo, si Judas. Diyan tayo nag-umpisa sa ganyang kalagayan. At now, ito isang malawak na organisasyon which we may rightly claim to be an international organization, kapatid na Joseph. Opo. Yung way of life ng tao. Way of life. Mga pamumuhay po na alam mo, ang kabuhayan ng isang tao, para ang tao po ay maging dapat magtagumpay, mabuhay ng payapa, mayroong katahimikan ng kalooban. Meron pong napakagandang batas ng Diyos sa Biblia tungkol sa pamumuhay ng isang tao. Ang sabi po sa Filipos ay ganito: ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Maliwanag dyan, kapatid na Luz, Opo. Ang pamumuhay ng tao dapat maging dapat sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni Kristo. Bakit kailangan sa Ebanghelyo ni Kristo maging dapat ang pamumuhay ng tao? Alam mo, makikita mo sa iba't ibang sosyedad ng mundo,
sa mga nasyon, sa mga angkan, sa mga lahi ng mga tao. It is their way of life, sometimes following the traditions of their fathers. No? Yung mga salit-saling sabi ng kanilang mga magulang. Yun ang naging way of life nila. They will not sweep their floors or their house at night sa paniniwala na lalabas ang swerte. Hindi sila aalis pag meron silang nasa lubong na pusang itim. Ha? At kaya kung may magandang kapalarang naghihintay sa kanila, mapupuspon, hindi nila makukuha dahil napigilan sila nung nasa lubong na pusang itim. At pag sila'y nagpahula, na isi-shape yung kanilang future nung haka-haka, nung manghuhula, yung fortune teller, kapatid na Losan. At maging sa kanilang mga rituales, pagka may ipanganganak, pagka may mamamatay na isang miyembro ng kanilang pamilya, ay nakakapamayani yung salit-saling sabi ng mga tao. Tama po yan. Kuminsan, we find it detrimental for those who believe these traditions. Kasi ang paniniwala sa mga tradisyon, para i-apply mo sa pamumuhay, sometimes nagkakaroon ng awkward na pamumuhay ang tao. Imbis na siya maka-asenso at maging praktikal, nagiging siyang mapamahiin. Marami siyang mga ikinukonsider. Minsan, mayroong mga taong nabubuhay sa horoscope. Pati sa pag-aasawa, pakikipagnobyo, pakikipagkaibigan, they consider the horoscope as their guide. Pero yan ay malaking pagkakamali, kapatid na Luz. Sa pagtatayo ng bahay, sumasangguni sila sa mga feng shui experts, no? Sometimes they even talk to spirits. Pag halimbawa may bibiling lupa, sasangguni sila sa mga espiritu. Which is highly abominable in the eyes of the Lord. Kasi sabi ng Diyos, yun daw mga sumasangguni sa mga espiritu ay karumal-dumal sa Kanya. Nandun sa Deuteronomio, Kapitulo 18, versikulo 10 hanggang 12. Kaya makikita mo, naging way of life na nila, na meron silang mga sinusundang tradisyon, pamahiin, paniniwala, maging sa pagkain, maging sa paghahanap buhay, maging sa paglalabas ng pera. Sa inchik, bawal maglabas ng pera pag Lunes. No? Bawal magpautang pag Lunes. Gusto nila puro papasok ang Lunes. Sa maraming mga kababayan nating mga Chinese, meron silang pamahiin tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay. Punong-puno ng superstitious beliefs ang Chinese community. Natuklasan ko yan nang meron tayong maging mga kaanib na mga Chinese, kapatid na Lusan. At nakikita ko na ito nagiging hadlang ko minsan, even in believing the Word of God. Sometimes, they take traditions much greater than the Word of God. Kaya naaapektuhan pati yung tamang pananampalataya ng tao sa pamamagitan ng tradisyon ng mga tao, mga kultura. Diyan sila nabubuhay. Pero kung Biblia ang ating susundin, ang sabi ng apostol ng Panginoon, ang inyong wikang pamumuhay maging dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Therefore, meron palang pamantayan ng pamumuhay ng isang taong gustong mabuhay in God's way. Din sa paraan ng Diyos. At ang pamumuhay na ito dapat ibatay sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo isang napakalawak na aral. Kasi yung pamumuhay, kapatid na Luz, yung salitang pamumuhay, malawak na salita yun eh. Ano po mga nakapaloob doon? Pagka pamumuhay, lahat ng ginagawa ng taong buhay kasama dun sa salitang pamumuhay. Yung pagkain, bahagi ng pamumuhay. Pananamit, pag-aasawa, panliligaw, pakikipagkaibigan, pakikipamayan,
pagpapalaki ng anak, di ba? Opo. Pagrirelihiyon, pagsamba sa Diyos, bahagi ng pamumuhay yan ng isang tao. Kaya lahat yan nasa Biblia, nasa aral ng Ebanghelyo. Kung iisa-isahin mo, napakalawak niya. Halimbawa, sa pananamit, bibigyan natin ng halimbawa, ang mga Kristiyano, inutusan ng Biblia, magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Sa unang Timoteo 2:9, pakilagay sa screen. Gayon din naman ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Therefore, diyan makikita natin, kapatid na Luzano, ang babae ay may aral sa pananamit ng Biblia eh. Ibig sabihin, kung sa pananamit may aral, much more dun sa mahalagang bagay ng buhay. Kasi sa iba, parang itinuturing yung pananamit eh. Bahala ka na dyan eh. Sa Katoliko, bahala ka na kung ano gusto mong isuot eh, di ba? Wala silang pakialam. Walang pakialam ang pare. Kahit magbomba ka, pwede. Kahit magburlis ka, pwede. Bawal lang ang jeans at mahalay na damit sa loob ng simbahan. Pero paglabas sa simbahan, kahit ano pa idamit ng Katoliko, fine na sila. Eh, sa Biblia, hindi ganon. Yung pananamit, ibig sabihin, if we are going to consider pananamit or dressing up ourselves or choosing a particular apparel for ourselves, kung yan na ang pinakamaliit na aral ng Ebanghelyo, you can imagine na ang Ebanghelyo napakakompleto eh. Kung sa pananamit may aral, lalo nang may aral sa pag-aasawa, sa pakikisama sa pamilya, no? Sa pagdadala ng anak, lalo sa paghahanap buhay. Ayan, kung iisa-isahin nga natin yan, hindi kasi oras natin, kapatid na Lucel. Tama po. Kaya, pinakikita ko lang na yung aral ng Ebanghelyo, yan ang dapat maging way of life ng tao. Whenever you are going to do a thing for your family or for yourself, siguro, you have to consult the scriptures. You have to consult the gospel of Christ. Is it permitted by the gospel of Christ na magnegosyo ako ng bawal na gamot? Ganon. Pwede ba na ang negosyo ko ay, kung ako'y Kristiyanong totoo, pwede bang ang negosyo ko ay beer house? O kaya isang prostitution din? O kaya po pwede kaya akong magtayo ng isang saunabat parlor, ano, kapatid na Luz, ano? Yun, pwede mo itanong, sasagutin ka ng Biblia eh. Pwede bang ang hanap buhay ko'y kolektor ng weteng? O kaya ang hanap buhay ko'y sa high alay? O kaya ang hanap buhay ko, kapatid na Luz, ay mandurukot? O kaya magpapalimos na lang ako, pas maganda kaysa mandukot? Others think na ang pagpapalimos ay tama. Pero sa Biblia, ayaw ng Diyos na ang tao ay nagpapalimos. Ang gusto ng tao ng Diyos sa tao ay maging self-sufficient, kapatid na Luz. Not relying solely on the resources of others. Of course, there is no harm in helping others. But yung pagpapalimos, yung parang mendicancy, ang pagiging way of life mo. Aasa na lang ng aasa. Kahit tanong mo kay Atty. Rosal, bawal sa batas yan, kapatid na Luz. Diba? Hindi ba bawal attorney yun, ano? Oo, mayroon. Anti-mendicancy law. Kailangan kumuha ka ng lisensya mo sa DSWD bago ka magpalimos. Pero ginagawa mo, Brother Elias, sindikato, hindi ba? Opo, meron religion dyan eh. Lahat ng lugar may papalimos sila eh. Sa bus, sa palengke, sa mga karsada, malimos sila. Nagbabahay-bahay pa nga yung mga yan eh. Kaya, ibig sabihin lang dito, na ang talagang paraan ng pamumuhay na inirekomenda sa atin ng Diyos, yung aral niya sa Biblia, we must live by the Word of God. We must live our daily lives according to the Word of God in the Bible. And we will see that life is so meaningful and
we will enjoy life to the fullest if we, by the will of God, shall follow the words of the Bible. Yan ang aking masasabi sa puntong yan, kapatid na Luz. Apo. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.